Ano ang RBS o ano ang Random Blood Sugar Testing? Ang RBS o Random Blood Sugar Testing ay isang pagsusuri upang malaman ang level ng glucose sa dugo. Hindi katulad ng fasting blood sugar o FBS test kung saan ikaw ay kinakailangang mag-fasting sa loob ng 8 oras. Ang RBS test o random blood sugar ay maaaring gawin kahit pagkatapos kumain. Tandaan na ang lalabas na resulta ng FBS at RBS ay nagpapakita ng level ng iyong glucose sa iyong dugo. Kung ang isang tao ay may diabetes, maaaring irekomenda ang random blood sugar o RBS test paminsan-minsan. Sa test na ito, kukuha ng kaunting sample ng dugo upang sukatin ang level ng glucose sa mga random na pagkakataon, anuman ang kinain na pagkain. Upang i-manage ang iyong kondisyon, ang taong may diabetes ay kinakailangan na gumamit ng glucometer upang masubaybayan ng regular ang iyong glucose level. Sino nga ba ang kinakailangang gumamit ng glucometer? Sa pangkahalatan, kung mayroon kang diabetes, sasabihin sa iyo ng iyong doktor na magkaroon ka ng sarili mong glucometer kit sa bahay. Pero ang mga taong walang diabetes ay nangangailangan din ng glucometer kit. Halimbawa, ang mga buntis. Pinapayuhan sila ng doktor upang i-monitor ang kanilang blood sugar level. Mga gumagamit ng insulin, mga umiinom ng oral medication para sa glucose. Paano gumagana ang glucometer o paano gamitin ang glucometer? Kapag meron kang diabetes, ay nangangailangan ng regular na pagbabantay sa iyong glucose. Ang glucometer kit ay mahalaga at maraming mga uri na magagamit sa merkado. Ngunit sa pangkahalatan, ang isang kit ay kinabibilangan ng lancet device, test strips at glucometer. Ngunit paano gumagana ang glucometer? Paano nito matutukoy ang dami ng sugar sa iyong dugo? Narito ang ilang mga kaalaman na dapat niyong malaman patungkol sa isang glucometer kit. Una, ang mga test strips kung saan mo ilalagay ang isang maliit na patak ng iyong dugo ay naglalaman ng isang tinatawag na glucose oxidase. Ang glucose oxidase ay may kakayahang mag-react sa glucose sa dugo. Ngayon, sa loob ng glucometer, may isang electrode na maaaring masukat kung paano at kung gaano kalakas ang isang electric current. Ang mangyayari, kapag naglagay ka ng isang patak ng dugo sa ipinasok na test strips, ang reaksyon sa pagitan ng glucose at ng enzyme na glucose oxidase ay bumubuo ng kuryenteng signal. Sumusukat ng glucometer ang isang signal na ito at isinasalin ito sa numerical data. Karaniwang kapag mas maraming glucose, mas malakas ang reaksyon at syempre, mas mataas ang resulta. Alamin natin kung paano nga ba gumamit ng glucometer kit. Kapag oras na upang suriin ang iyong blood glucose, hugasang mabuti ang iyong mga kamay. Ipasok ang test strip sa glucometer device. Gamit ang lancet pen, tusukin ang gilid ng iyong daliri upang kumuha ng dugo. Siguraduhin nakakuha ka ng sapat na dugo upang ito ay masyadong kaunti o marami. Maaaring hindi ito mabasa ng glucometer. Hawakan ang gilid ng test strips gamit ang iyong tinusok na daliri upang ilipat ang dugo sa itinalagang lugar sa test strips. Hintayin ang resulta. Ang mga numero ay ipapakita sa monitor ng glucometer. Mahalagang paalala,
Mangyaring unawain na dahil sa maraming uri ng mga kit sa merkado, ang mga tagubilin na ibinigay ay maaring magbago ng kaunti. Huwag kalimutang basahing mabuti ang manufacturer's note upang magamit ng tama ang device. Kung nahihirapan ka sa paggamit ng glucometer, humingi ng tulong sa iyong doktor. Ngayon, paano nakatutulong ang blood glucose monitor sa mga pasyenteng diabetic? Ang isang blood glucose monitoring kit ay mahalagang kagamitan para sa pag-aalaga ng diabetes. Nakakatulong ito para malaman mo kung ano ang iyong blood sugar level ay wala na sa iyong target goal. Bukod dito, binibigyan ka nito ng pagkakataong kumilos bago magsimula ang mga epekto ng hyperglycemia. Ang iba pang mga benepisyo ng paggamit ng isang glucometer ay ang mga sumusunod. Sinusuri nito kung ang iyong mga gamot ay gumagana ng maayos para sa iyong blood glucose levels. Masusubaybayan mo at maitatala ang pag-unlad sa iyong kasalukuyang treatment regimen. Ina-assess nito kung ang iyong diet at ehersisyo ay epektibo sa pag-manage ng iyong diabetes. Nakakatulong din itong matukoy kung ang iba pang factors tulad ng stress at mga sakit ay nakaka-impluwensya sa iyong sugar levels. Ngayon naman, ang pagbasa ng mga resulta sa iyong glucometer monitor. Ngayong mayroon ka ng ideya kung paano gumamit ng glucometer sa bahay, oras na para pag-usapan ang tungkol sa mga resulta. Ang mga kit na mayroong sariling normal values, gayunpaman, hindi magandang ideya na umasa sa mga values na iyon. Ito ay dahil ang mga target ranges para sa mga blood glucose levels ay kailangang naka-personalize. Kakausapin ka ng iyong doktor tungkol dito, ngunit sa pangkahalatan, ang iyong mga target ranges ay depende sa mga sumusunod. Ang iyong edad, gaano ka na katagal na may diabetes, iba pang kondisyong maaring mayroon ka lalo na ang cardiovascular diseases, mga komplikasyon ng diabetes, ang kawalan ng kaalaman tungkol sa hypoglycemia at hyperglycemia. Kung ikaw ay nag-fasting at nag-check ka ng iyong glucose sa dugo, kung ang antas ng glucose ng iyong dugo ay 70 hanggang 99 mg deciliter or 3.9 hanggang 5.5 millimoles liter, ang mga halaga sa pagitan ng 3.9 hanggang 5.5 millimole liters ay kadalasang nakikita sa mga malulusog na tao. Kung ang iyong blood glucose level ay 100 hanggang 125 mg deciliter or 5.6 hanggang 6.9 millimoles liter, kung ang iyong blood glucose level ay 126 mg dl or 7.0 mmol liter o mas mataas sa higit sa isang pagkakataon ng pagsubok, ano ang ibig sabihin nito? Ang iyong antas ng glucose ay nasa loob ng normal na saklaw, mayroon kang kapansanan sa antas ng glucose sa pag-aayuno. Sa madaling salita, pre-diabetes ang kondisyon ng pre-diabetes ay naglalagay sa iyo sa panganib na magkaroon ng type 2 diabetes, mataas na presyon ng dugo at mga sakit sa lipid ng dugo ay may diabetes ka. Tandaan na walang gamot ang sakit na diabetes, kaya nangangailangan na pangalagaan natin ang ating katawan, lalo na sa ating mga kinakain.